Hi guys! So ayan, papunta kami sa aming appointment for biometric for adjustment of status. So ayan, maaga kami umalis ng bahay para maagang makarating. And then ayan, kasama ko ang aking anak at ang aking asawa. Yan, dito yung appointment namin for USCIS application. Hi guys! So, kauwi lang namin galing sa aming biometric for adjustment of status. So guys, for sure may magtatanong kung anong yung mga requirements during biometric. So guys, ang requirements during biometric is papadalhan kayo ng unang sulat na nagsasabi na natanggap na nila yung papers nyo. And then yung pangalawa is yun na yung appointment nyo sa biometric. Kung kailan at saka kung saan at saka anong oras. Yung pangalawang sulat. Ipapakita ko siya dito sa screen guys. Ipa-flash ko dyan kung ano yung sulat na yun na nagsasabi na ganitong araw yung biometric nyo, ganitong oras, kung saan gagawin yung biometric nyo. So, ipapakita ko siya dito sa screen. So, ngayon, ang requirements sa akin, for K1, ang requirements ko doon is passport ko lang. Passport, dalhin niyo yung passport nyo kasi yun yung requirements noon. Tapos, a certificate of marriage. Yun lang. Yung biometric papers, appointment papers na pinadala sa inyo, dalhin nyo yun. Tapos, mayroon doon isa na kailangan yung sulatan nyo kasi tinitingnan din nila doon. Tapos, passport at saka marriage certificate. Yun lang naman yung dinala ko. Tapos, sa K2 guys, for my K2, yung requirements niya during biometric, as usual, yung appointment letter na pinadala nila sa inyo by mail. Tapos, birth certificate, passport lang. Pero, dinala ko din yung birth certificate niya just in case tinanong ko yung girl yung sa amin, asikaso, sabi ko, do you still need her birth certificate? And then, sabi niya, hindi. As long na tugma naman daw yung passport at saka yung yung appointment letter niya. So, ayun. Yun lang. And then, pagdating doon, sobrang bilis lang. Hindi ko lang alam sa ibang state pero sa amin kasi hindi man 5 minutes. So, yung anak ko is, siya lang ng sarili, hindi ko siya pwedeng samahan. Although marunong naman magsulat yung anak ko, nakita ko doon, pinasulat yung pangalan niya doon sa, parang, di ba yung kung saan tayo nagsusulat ng parang may ballpen, pero siya, digital. Ay, nakita ko siya, kasi magkatabi kami, sinulat niya yung pangalan niya lang doon. And then, hindi man siya nag-fingerprint. Hindi siya nag-fingerprint. So, ayun lang, pangalan niya, tapos, hindi rin ata siya pinicturean eh. Basta pinasulat niya ng pangalan niya, tapos tinanong lang siya na, basta super bilis lang, huwag kayong kabahan, as in wala. As in walang mangyayari, as in pupunta ka lang doon para katunayan na nag-biometric ka, tapos dalhin mo lang yung papers. Tapos yung sa akin naman guys, for K1, sa ating mga matatanda, yung ginawa natin doon is, ayun, nag-fingerprint, tapos, nag-picture, tas signature, yun lang ginawa, fingerprint, picture, tsaka signature, yun lang, tapos ka na. Sobrang bilis lang, as in sobrang walang pila, as in sobrang bilis lang. Yung appointment namin is 9 a.m. So, dumating kami doon, pumasok na kami sa loob is 8:50. 8:50, tas yung line na, binigyan kami ng number, chinek yung appointment namin, tas go, turn mo na para mag-fingerprint. Ganun, basta sobrang bilis lang, as in walang kahasel-hasel. Sobrang bilis lang. And then, napansin ko, sabi ng mga ibang nagbabiometric is bawal dalhin yung bags. Based lang yun sa, may napanood kasi ako, sabi niya bawal dalhin yung bag, bawal yung gadget, bawal kasama yung partner. Pero sa experience ko guys, kasama namin si partner ko, nasa loob din siya, as in kasama siya dun sa process. Although hindi nga lang siya kasama dun sa upuan kung saan kami nagpi-fingerprint pero nakapasok siya, pwede siyang pumasok sa loob, tapos dala namin yung mga bag namin, dala namin yung cellphone namin, as in okay siya. Basta wag ka lang dun sa loob, bawal lang siguro mag picture-picture, mag-take ng video dun sa mismong loob ng
office nila. Pero yung ano naman guys, pwede namang pumasok, pwede ka namang magdala, pwede mo hawakan yung cellphone mo. Wala namang RT dun sa ano namin, sa area kung saan namin ginawa yung biometric. At saka sobrang mabibilis. Tapos, ayun na. Sobrang bilis lang yung biometric guys, as in, sobra. Kaya huwag kayong kabahan pagdating sa biometric kasi sobrang napakabilis lang ng process. Basta yung requirements na hinihingi nila sa inyo is dalhin nyo kasi tinitingnan talaga nila yun doon. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Bye!